الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب القبر وأهوالها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Mga kapatid kong mga Muslim, mga minamahal kong mga Muslim, na kabilang sa maganda kong panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang maaraw na ito ay ito yung tinatawag sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kabilang ito sa pagmamasaya, pagbabatian ng mga bawat isang Muslim. Kabilang ito sa mga pag-unawa, pag-iwan sa lahat ng mga bagay na hindi ka nais-nain sa pagitan ninyong magkapatid na Muslim nung hindi pa dumating ang araw na ito. Kabilang ito mga kapatid sa patindi ng pagkakaibigan na ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Muslim sa isang Muslim ay magkapatid. Ang kapatiran sa Islam higit sa kapatiran sa tunay na dugo, sapagkat ang gumawa nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang tao dito sa mundo ang gumawa ng kapatiran sa araw na ito o di kapatiran sa pagitan ng dalawang Muslim o mga Muslim, kundi ang mismong tagapaglikha ng langit at lupa ang gumawa ng kapatiran ng isang mga Muslim. So paano kayang lapastangin ang tagapaggawa ang ginawa ng tunay na tagapaglikha? Hindi maaari sa isang Muslim na tarikuran niya ang kaniyang kapatid na Muslim, o di kaya babangkitin niya kung saan-saan ang kapatid niya Muslim, maliban lamang kung ito ay ang pinag-usapan ay para sa isang kabutihan ng isang Muslim, ay pinapahintulot ng isang Muslim. Pinapahintulot na pag-usapan yung kabutihan ng isang kapatid na Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mga kapatid, sa araw na ito ay bumaba na ang mga Hajj sa Mina para magsagawa sila ng pagpupul. At ipinapakita dito, kabilang sa maqasidul Hajj at Tauhid, kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga binabasa dito, hindi kayo mga panalangin dito, hindi kayo mga tahlil ay para sa Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik,
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibig sabihin nun, kami ay papalapit sa iyo, papalapit sa kaisahan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Tinanggap namin ang kaisahan mo, Ya Allah, wala kang katambal, lahat ng bagay ay nasa kapahintulutan mo. Mga kapatid sa pananampalataya Islam, mga mahal kong mga kapatid ng mga Muslim, sa araw na ito yung pagsubok sa pamilya, na kung saan ang sinubukan ay yung tatay ng mga lahat ng mga propeta na si Propeta Ibrahim a.s. Sinubukan sa kaniyang anak, sinubukan ng kaniyang asawa, lahat yan ay hindi nagtagumpay ang pagsubok sa kanya. Ang pagsubok na ito ay napakatindi sapagkat isang pagkatay sa nag-isang anak. Pero si Ibrahim a.s. ay nakapasa. Si Ismail a.s. ay nakapasa. Ang kaniyang asawa ay nakapasa sa lahat ng mga nangyaring pagsubok dito. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga minamahal ko mga kapatid, na kabilang sa ating magandang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, linisin natin ang ating mga sarili sa tunay na kapatiran sa ating kapwa Muslim. Lalo-lalo na yung mga bagong yumakap sa Islam. Ipakita natin sa kanila ang tunay na risalatul Islam. Ano yung risalatul Islam? Tunay na kapatiran, hindi pagmamalaki, hindi pagpakita na anuang bagay sa kapwa Muslim. Maganda lahat ang dapat na ipakita sa kapwa Muslim. Kung ano ang kaniyang mga ginagawa, kung ano ang inyong pananalita, ay pagkatapos ay panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan ka ng Allah, kapatid. Ibigay sa iyo ng Allah, kapatid, ang tunay na pananampalataya, kapatid. Yan mga kapatid ang risalatul Islam. Yan ang risalatul Islam o di kaya mensahe ng Islam sa bawat isang Muslim. Sa araw na ito ay lalo pang patindihin. Pagkatapos natin magsala ay magbibisitahan tayo. Bibisitahin natin, dadalawin natin ang ating mga kapatid na hindi pa natin nadalaw. Kung hindi natin sila nakita dito, ay kung may oras tayo, ay maaari natin silang dalawin at kumustahin natin sila kung bakit hindi nagkaroon ng pagkakaisa sa araw na ito. So lahat ng mga kapatid, ayan ang kautusan ng Islam, lalo-lalo na sa mga araw na ito mga kapatid. Dagdagan natin ating pagmamahal sa ating pamilya. Dagdagan natin ang ating pagmamahal sa ating mga anak. Huwag natin sila pakitaan ng hindi magandang kaugalian sapagkat para natin sila tinuturuan ng hindi maganda. Ganon din mga kapatid ng mga babae, ipakita ninyo sa inyong mga asawa, mga anak, ang magandang pakikisama sa Islam. Magandang pamamaraan ng Islam. Kung dumating ang asawa mo sa bahay na galing sa trabaho, ikaw ay nauna babae sa bahay. Kumustahin siya at punasan ng mga paipakita sa kanya na siya ay galing sa trabaho at pagod sa kanyang trabaho. Hindi yung mga nakasanayan o di kayo nakikita na pagdating ng lalaki sa bahay ay lumilipad ang mga plato kung ano ang mga bagay na hindi ka nais-nais. Ipakita natin mga kapatid ang tunay na pagmamahalan sa araw na ito. Simulat kayo mga kapatid, natutunan natin ang tunay na risala ng Islam o di kayo mensahe ng Islam ay ang pagmamahal sa kapwa. Lalo na po yan ay mga asawa mo. Ganon din mga kapatid, ang pagmamahal sa ating mga magulang, sila man ay hindi pa nga Muslim, ipanalangin natin sila sa Allah subhanahu wa ta'ala na makamit nila ang tunay na risala o di kaya tunay na katuruan ng Islam. Sapagkat ang mga araw na ito mga kapatid ay katanggap-tanggap ang ating mga padalangin.
Huwag natin kalimutan na tayo ay pinatawad. Yung mga nag-ayuno sa isang araw ay pinatawad ang kanyang kasalanan, dalawang tao na ang kanyang kasalanan. Huwag na natin dugtungan ng mga hindi magagandang bagay sapagkat para tayo ngayon bagong ipinanganak na wala ng kasalanan. Allahu Akbar, walillahil hamd. So yan mga kapatid, ang Risalatul Islam. Taigtin natin, hindi kayo palakasin natin ang tunay na kapatiran. Tunay na kapatiran na nanggagaling sa ating mga puso. Hindi yung nagagaling sa ating mga dila. Sinasabi ng ating mga dila na galing sa ating mga puso na ginagawa ng ating pangatawan. Yan ang tunay na kapatiran mga kapatid. Kung ano ang may tutulong sa kapatid mo, ito man ay alam ng mga tao, hindi, gawin mo. Kahit tayong niya lang, sasabi mo may alam ka na may problema, nakapagbigay ka ng niya o di kaya hangarin na si kapatid mo ay tutulungan mo. Insha'Allah ta'ala nagkaroon ka na ng kabutihan. Lalo-lalo na po ito ay sa katuparan mo. Mayroon kang kabutihan na makakamit sa kabilang buhay na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon mga kapatid, pagdating ng isang Muslim sa kabilang buhay ay makikita niya ang kaniyang mga kabutihan ay parang bundok. Itatanong niya kung bakit ganito ang aking kabutihan. So, isasagot sa kanya na yan yung mga ginawa mo dito sa mundo para sa mga tao. Mga niyat mo para sa mga tao na mabuti. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating kalimutan ang panalangin natin sa ating kapatid. Panalangin natin sa Allah sa ating kapatid, ating mga magulang, nabigyan sila ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagbuti natin ang ating mga gawain ngayon mga kapatid sa pagtakbir sa Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw ay wala na yung takbir. Pagbutihin natin ang mga tahlil natin. Pagpurit natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbutihin natin ang pakikisama natin sa lahat ng ating mga kapatid, mga pamilya. Pagbutihin kayong mga babae, pagbutihin ninyo ang pakikisama ninyo sa mga asawa ninyo. Sapagkat sila ang dahilan na kayo ay makapasok sa paraiso. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga babae, kung may ipinag-utos lang na magpatira pa ang isang tao ay pinag-utusan na ang mga babae na sundan di kaya makikukumbaba sa mga asawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga babae, huwag natin paghinalaan ng ating mga asawa, ang inyong mga asawa. Hindi sa nahuli, galing sa trabaho ang iyong asawa, hindi kaya mayroon siyang lecture na inatinan, ay iba na ang inisip mo sa kanya. Lahat ng mga kabutihan ay ibigay ninyo sa mga asawa ninyo. Kung may pagkakamali ang asawa ninyo, ay bigyan ninyo ng 70 reason sapagkat diyan mananatili ang tunay na pagsasama ng mga asawa. Huwag na huwag ninyong
paghinalaan ng mga asawa ninyo ng hindi maganda sapagkat yan ay ipinagbabawal ng Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang mga babae, kung ang mga magulang ninyo ay hinikayat kayo at ang inyong asawa ay tumanggi, ang masusunod ay ang inyong asawa. Yan ang karapatan ng asawang lalaki sa mga babae. Hindi maaring sumaway ang babae sa kautusan o di kaya kagustuhan ng lalaki. Kahit na yung pagtabi ng mag-asawa, nagyaya ang asawa, lalaki, sa kanyang asawa at hindi maaring tumanggi ang babae o di kaya magsabi ang babae sa kanyang asawa na hiwalayan mo ako. Yan ay hindi pinapahintulot ng Islam sapagkat ang kaparusahan niyan mga kapatid ay hindi maamoy ng babae ang amoy na paraiso. Sa makatuwid mga kapatid na mga babae, kung hindi maamoy ang amoy ng paraiso, lalo-lalo na yung pagpasok sa paraiso. Kaya pagbutihin ninyo mga kapatid, na mga babae ang pakikisama ninyo sa inyong mga asawa. Mula ngayon mga kapatid na mga babae, ay huwag ninyong paghihinalaan ang inyong mga babae, mga asawa na lalaki sa hindi maganda. Huwag na huwag ninyong paghinalaan at huwag na huwag ninyong hikayatin sa paghiwalay sapagkat para mapalayo kayo sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi makakaamoy sa amoy na paraiso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man salla 'alayya salatan wahida sallallahu 'alaiha bi 'ashara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابعهم وأنا معهم برحمتك وعفوك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم ألف قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم عافيهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم آتهم توحيد الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد يا رب العالمين، أميرها وولي أهلها وشعبها والوافدين عليها يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا بلد الكويت يا رب العالمين، أميرها وولي أهلها وشعبها والوافدين عليها يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد الكويت يا رب العالمين، أميرها وولي أهلها وشعبها يا رب العالمين والوافدين عليها يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين بتوحيد الله يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرهم على أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.